Breaking news mga kaibigan, pumanaw si Pope Francis kahapon lamang April 21, 2025 sa edad na 88 years old sa Casa Santa Marta, ang kanyang Vatican residence. Para sa inyong kaalaman mga kaibigan, siya ay nagdusa mula sa bronchitis at bilateral pneumonia bago ang kanyang kamatayan. Nakatakda ng ilibing siya sa Basilica of St. Mary Major sa labas ng Vatican, alinsunod sa kanyang hiling para sa isang simpleng libing. Matapos ang kanyang kamatayan, mga kaibigan, magsisimula ang Novendial, isang siyam na araw ng pagluluksa. Ang mga kardinal ay magtitipon para sa isang conclave upang ihalal ang susunod na Santo Papa na gaganapin sa Sistine Chapel sa ilalim ng mahigpit na lihim. Pero ano nga ba ang mga susunod na mangyayari? At sino-sino ang mga posibleng pumalit sa kanya bilang bagong Santo Papa? Yan ang ating alamin sa video natin ngayong araw na ito. Kaya siguraduhin mo nang nakasubscribe at pakiclick na rin ng notification bell button para palagi kang updated sa ating mga susunod na upload. Umpisahan na natin, kaya just sit back and relax at tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo. Umpisahan natin ang ating talakayan sa kung ano-ano nga ba ang susunod na mangyayari sa Vatican ngayong pumanaw na si Pope Francis. Matapos sa kanyang kamatayan, magsisimula ang isang serye ng mga ritual at proseso sa loob ng simbahang Katolika. Narito mga kaibigan ang mga susunod na mangyayari. Una ay ang Novendial. Ito ay ang siyam na araw na pagluluksa at dasal para sa yumao na Santo Papa. Sa panahon na ito mga kaibigan, maraming misa at ritual ang gaganapin sa Vatican at sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang mga Katoliko ay magdarasal para sa kaluluwa ng yumao na Santo Papa at magbibigay pugay sa kanyang buhay at ministeryo. Ikalawa ay ang paglalagay ng labi sa St. Peter's Basilica. Ang labi ni Pope Francis ay ilalagay sa St. Peter's Basilica para sa publiko upang makita at makapagbigay pugay. Maraming Katoliko ang magtutungo sa Basilika upang magdasal at magbigay pugay sa yumao na Santo Papa. Ang labi ay ilalagay sa isang espesyal na puok sa Basilika. At ang mga Katoliko ay magkakaroon ng pagkakataon na magdasal at magbigay pugay sa yumao na Santo Papa. Ikatlo ay ang conclave. Matapos ang Novendial, magtitipon ng mga kardinal sa Vatican para sa isang conclave upang ihalal ang susunod na Santo Papa. Sa conclave na ito, pipiliin nila ang susunod na Santo Papa sa pamamagitan ng isang serye ng mga boto. Ang conclave ay gaganapin sa Sistine Chapel at ang mga kardinal ay magkakaroon ng mga diskusyon at debate tungkol sa mga kandidato. Ikaapat ay ang pagpili ng bagong Santo Papa. Sa bawat araw ng conclave, magkakaroon ng mga boto hanggang sa makamit ang 2/3 ng mga boto para sa isang kandidato. Kapag may nakamit ng sapat na boto, siya ay magiging Santo Papa at ang bagong Papa ay magbibigay ng kanyang unang mensahe bilang Santo Papa at magsisimula ng kanyang liderato sa simbahang Katolika. Ikalima ay ang pagsisimula ng panunungkulan ng bagong Santo Papa. Matapos mapili, magsisimula ang panunungkulan ng bagong Santo Papa. Siya ay magbibigay ng kanyang unang mensahe bilang Papa at magsisimula ng kanyang liderato sa simbahang Katolika. Ang bagong Santo Papa nga ay magkakaroon ng maraming hamon at oportunidad upang ipagpatuloy ang misyon ng simbahan at nang nasimulan ng yumaong Santo Papa. Ika-6 may ang mga seremonya at ritual. Matapos ang pagpili ng bagong Santo Papa, magkakaroon ng mga seremonya at ritual upang ipagdiwang ang kanyang pagkahalal. Ang mga Katoliko sa buong mundo ay magdarasal at magbibigay pugay sa bagong Santo Papa. Ikapito ay ang mga pagbabago sa simbahan. Ang bagong Santo Papa ay magkakaroon ng pagkakataon na magbigay ng mga pagbabago sa simbahan. Siya ay magkakaroon ng kapangyarihan na mag-utos ng mga pagbabago sa doktrina, liturhiya at estruktura ng simbahan. Ngayon, malinaw na sa atin ang lahat. Matapos mong malaman kaibigan kung ano mga susunod na mangyayari ngayong wala na si Pope Francis, ngayon naman ay ating aalamin
kung sino ang mga potensyal na kardinal ang maaaring pumalit sa kanya bilang susunod na Santo Papa. Una ay si Cardinal Pietro Parolin. Siya ay isang kardinal mula sa Italia na nagsilbing kalihim ng Estado ng Vatican. Siya ay may malawak na karanasan sa diplomasya ng simbahang Katolika at nakikilala sa kanyang kakayahang makipag-ugnayan sa mga lider ng iba't ibang relihiyon at bansa bilang kalihim ng Estado. Siya ay may mahalagang papel sa pagpapalakas ng relasyon ng Vatican sa mga bansa at organisasyon sa buong mundo. Sumunod ay si Cardinal Mark Ouellet, ay isang kardinal mula sa Canada na nagsisilbing prefect ng Congregation for Bishops. Siya ay may malalim na kaalaman sa teolohiya at doktrina ng simbahan at nakikilala sa kanyang konserbatibong pananaw sa mga isyu ng simbahan. Bilang prefect ng Congregation for Bishops, siya ay may mahalagang papel sa pagpili ng mga obispo at pagpapalakas ng doktrina ng simbahan. Sumunod ay si Cardinal Peter Turkson. Siya ay isang kardinal mula sa Ghana na nagsisilbing Chancellor ng Pontifical Academy of Sciences. Siya ay may malawak na karanasan sa mga isyu ng hustisya at kapayapaan at nakikilala sa kanyang progresibong pananaw sa mga isyu ng simbahan at lipunan. Bilang Chancellor ng Pontifical Academy of Sciences, siya ay may mahalagang papel sa pagpapalakas ng papel ng simbahan sa mga isyu ng agham at teknolohiya. Sumunod ay si Cardinal Wilton Gregory. Siya ay isang kardinal mula sa Estados Unidos na nagsisilbing arsobispo ng Washington. Siya ay may malawak na karanasan sa mga isyu ng hustisya at kapayapaan at nakikilala sa kanyang liderato at pagmamahal sa mga mahihirap at nasa laylayan. Bilang isang arsobispo ng Washington, siya ay may mahalagang papel sa pagpapalakas ng simbahan sa Estados Unidos at pagpapalawak ng misyon ng simbahan sa mga komunidad na nangangailangan. Ang panghuli ay si Cardinal Luis Antonio Tagle. Marahil mga kaibigan ay pamilyar sa inyo si Cardinal Luis Antonio Tagle sapagkat siya ay isang kardinal mula sa Pilipinas na nagsisilbing prefect ng Congregation for the Evangelization of People. Siya ay may malawak na karanasan sa mga isyu ng ebanghelisasyon at misyon ng simbahan. Nakilala siya sa kanyang liderato at pagmamahal sa mga mahihirap at nasa laylayan. Bilang isang kardinal, siya ay may mahalagang papel sa pagpapalakas ng misyon ng simbahan sa mga bansang Asyano. Mga kaibigan, ang mga kardinal na ito ay may iba't ibang karanasan at pananaw, ngunit lahat sila ay may potensyal na maging bagong Santo Papa at magbigay ng liderato sa simbahang Katolika. Ang pagpili ng bagong Santo Papa ay magiging isang makasaysayang pangyayari na magpapalakas sa simbahan at magbibigay ng bagong direksyon sa mga Katoliko sa buong mundo. Ano man mga kaibigan na maging resulta ng pagpili ng bagong Santo Papa, mahalagang tanggapin at respetuhin ng mga Katoliko ang desisyong ginawa ng mga kardinal. Ang bagong Santo Papa ay magiging lider ng simbahang Katolika at magbibigay ng direksyon sa mga Katoliko sa buong mundo. Mahalagang bigyan ng pagkakataon ng bagong Santo Papa na magbigay ng kanyang liderato at magpatupad ng kanyang mga plano para sa simbahan. Ang mga Katoliko ay dapat magkaisa at magtulungan upang suportahan ang bagong Papa at ang simbahan. Sa pamamagitan ng pagtanggap at pagrespeto sa bagong Papa, ang mga Katoliko ay makakapagbigay ng isang malakas na mensahe ng pagkakaisa at pagmamahal sa simbahan. Ang bagong Papa ay magiging isang simbolo ng pag-asa at pag-ibig para sa mga Katoliko at sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanya, ang mga Katoliko ay makakapagbigay ng isang malakas na tugon sa mga hamon at oportunidad na kinakaharap ng simbahan. Sa huli, ang pagpili ng bagong Papa ay isang makasaysayang pangyayari na magpapalakas sa simbahan at magbibigay ng bagong direksyon sa mga Katoliko sa anumang panig ng mundo. Mahalagang tanggapin at respetuhin ng mga Katoliko ang desisyong ginawa ng mga kardinal at suportahan na lang ang bagong Santo Papa sa kanyang mga ninanais at sa kanyang liderato. Nawa mga kaibigan ay madami kayong natutunan sa video natin ngayong araw na ito. Ikaw kaibigan, kung pwedeng ikaw ang pumili, sinong nais mong maging susunod na Santo Papa kapalit ni Pope Francis? Well, ibigay ang iyong malayang opinyon sa ating comment section down below. Maraming salamat sa inyong pagtutok at pakikinig sa channel ng John D. TV. Mag-ingat ang lahat hanggang sa muli at kita-kits tayo sa ating mga susunod pang mga videos.